Next photo. Well, eto yung si Pastor Apollo Kibuloy. Yung nahuli namin siya, yan yun. Ano pong naramdaman nyo dito? Well, sense of relief dahil kung hindi namin siya nahuli, Jasmine, kami ididimanda. Nahuli na nga namin, dinidimanda pa rin kami. Ito naman. Eto, okay. Eto, I didn't need to explain this because this became viral. Hi everyone, this is again Attorney Bernard Abalos and welcome to Abalos Vlog. Ngayong araw, may konting trip down memory rin tayo at kasama natin ang very lovely na si Jasmine para sa episode na ito. Yes, Attorney Abalos. Exciting po ang episode natin today dahil magpapakita po kami ng mga old photos ninyo. At syempre, kikwentuhan niyo po kami ng mga storya sa bawat litrato. Kaya, Attorney, ready na po ba kayo? Hindi ako prepared kasi hindi ko pa nakikita mga papakita yung mga litrato. Pero of course, I'm very excited to share my own story to everyone. Sama-sama nating balikan ang mga pictures na ito para mas makilala niyo po ako ng personal. Itatry po nating kung hanggang saan po ang makatatandaan ko sa mga litratong ito. Pero honestly, medyo kamukha ng mga previous episodes, talagang kinakabahan na naman ako, no? Okay? Let's see kung anong klaseng photos ang ipapakita ninyo, Jasmine. Alright, Attorney, kung ready na kayo, ito na po ang first photo namin. Para sa... Wow! Ayan. Nakita nyo naman ang gupit. Alam nyo, 1960s, noong araw ang gupit noon, kukuha ka na ng baul, lalagyan mo sa ulo mo, gugupitin lahat. Napakasipit. Tignan nyo naman yung gupit ko. Wala na yatang kanyang gupit. Oh, yan, Ito yan, naman yan. to, pangalawang picture po. Ito. Yeah, of course. Ito naman, yung graduate ako sa daycare. Kung titignan mo yung right foot ko, yung nasa kaliwa ninyo, yan ang giveaway. Akala mo yung kumpiyansa ako dyan, pero yung kanan ko kami, nakaganon yung pa ako. Nanenervyos ako. Tanda ko pa nung tinanong sa akin, when you grow up, what do you want to be? At of course, ang yabang ko na sabi ko, I want to be a lawyer like my daddy. So, yun naman, nagawa ko naman, masaya pa, no? Sige po, ready na po tayo sa next photo natin. Ayan. Okay. Kita nyo naman. Yan yung panganay kong anak. Si Charis, kambal po yan. Si Shara at si Charis. At that time, I was in second year or third year law school. Estudyante pa ako. Wow. Napakaaga ko mag-asawa noon. 22 years old, more or less, nag-asawa na ako noon. Okay po. Ay, ito. Okay. Ito yung una kami nagkasama ng ating mahal na Pangulo. No? And tapos namin nag-usap niyan dyan ay sa RTU. No? Kita nyo, medyo iba pa. Pero yung buhok ko, ganun na rin. Hindi na nagbago eh. Pero mukhang bata pa kami dyan. After that, ako ang naging campaign manager niya nung siya'y tumakbo na Vice President noon sa Pilipinas. Ako campaign manager niya sa Metro Manila. Next Okay. photo po. Okay, yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya ako nag-asawa na maaga. Kita niyo naman kung makita niyo yung Ang litrato ganda. niya. Siyang wife ko. She was then Miss Cavite. At galing ako Lasal noon, wala akong magawa. Punta ako rito sa, I think it was Folk Arts. At sabi sa akin, nakaklase ko, merong Binibini Pilipinas. Ay, So nakita ko, pageant. 36, 24, 36, lalakad. Sabi ko, ano ko kaya, maimbitahan ko. So naimbitahan ko, nag-Jollibee kami. And after a few days, girlfriend ko na. Wow. Yun, ha? Next photo. Ito, another throwback. Eto, nung ako'y in law school, ako'y nasa kanan, nasa right, pangalawa. Ito po, second. nakasalamin. Okay. Nakasalamin. Yan, I'm part of the Ateneo Student Council. So, at law Yeah. school, talagang nasa isip nyo na rin po kasi Yes. nandito na kayo sa mga council. So, nasa isip nyo na po ang service. Oo, nandyan na yun. Kasama na rin yun. Ay, ito naman. Ito yung wedding picture namin, no? Ang wedding picture namin noon ay doon kami sa third floor ng bahay. At simple lang, sa bahay lang kami kinasal. At pagkatapos noon, dapat honeymoon na kami. Mga kaklase ko, ayaw pang umalis. So, nag-entertain pa ako noon. Pero nakakatuwa. At this was way back 1985. Ito naman po. Yan yung tindahan ng mami ko. So, anong nangyari, nung kinasal kami, yung wife ko, tindera siya dyan. No? Sila ng mami ko. Kasi ako marunong ako magtahi ng tela, yung gano'n, magsukat-sukat ng tela. Yung 1 1/4, yung 1 1/3, depende kung mataba o payat. Ginugod namin yan. Nagkaano kami, pati mga pabango, mga alas, marunong din ako tumingin. Training kami ng mami ko. Yan ang kanyang tindahan nung araw. Next photo. Ay, ito. So, ayan, lumalaki na yung kambal. Ay, ito. Yan yung mga biyahe-biyahe namin noon. So,
Yan ang unang trip Hollywood. namin sa Amerika noong araw. Nakikitira lang kami sa tita ko. Ganun yun. Sinama ko yung mga bata. Nakong hirap magbitbit. Ang dami mong dala. May mga dede pa. Ang hirap. Dalawa lang. Ganun mga biyahe nung araw. Ito, next po. Ito naman ang tatay ko noon, nung mayor siya noon. Ano po yung mga isa sa masasabi niyong mga aral na natutunan Marami. niyo po? Isa lang po, pipili kayo ng Ang isa. daddy ko kasi never namalo. Never siya namalo. So, hindi po kayo napalo ever? Pagkasabihan ka niya, pero sigurado talab sa puso mahihiya ka. Ganun ang style niya. Kaya kita mo naman, kita mo yung ngiti. At tinumitin mo yung bibig ko, nakatikom, nakaganon. Pero din yung daddy ko, ang puti-puti ng ngipin, di ba? Ganun siya kumite. That's his trademark. He's always smiling sa lahat. Oo. Ganda din ang photo. Yan yung mga unang naging mayor ako. Kasama ko si Congressman Gonzales. So, ayan sa picture, sa daddy ko, tsaka yung anak ko si Benji. Sumasaludo pa, tinuturuan ko sumaludo. Sumasama na din po, no? At Oo. early at that age. Yan, Grabe. kasama ko si Congressman Boyet Gonzales. Moving on po sa next photo. Ito po. Well, eto, pagkaupo kong mayor, ako yung nandun sa dulo. Ha? Kasama ko ang mga may kapansanan na awardan kami noon sa Malacanang ni Pangulong Erap Estrada, Apolinario Mabini Award. Kami ang unang-unang munisipyo sa buong Pilipinas na nagkaroon ng opisina for the Persons with a Disability Office. Itong photo naman po, attorney. Well, ito yung meeting with our constituents. Kung makikita mo, puro lalaki, di ba? Opo. At iba-iba mga leaders namin. Kasi even way back before, abogado ko ng mga jeepney driver, tricycle drivers, ng mga vendors, so lahat. At maski mga homeowners, so very active. Ang importante kasi sa akin, yung tinatawag na proactive. Yes. Ibig sabihin, whatever policy I implement, kasama ko tao. At tanungin ko sila anong dapat gawin. When I implement, kasama ko sila. In that way, you cannot go wrong. Cannot go wrong. Ngayon, if there will come a time na yung pananaw mo at tingin mo at sa kanila medyo mali ng konti, that's why may conflict. Doon papasok ang political will. So, they have been my friends, my leaders for so long. I'm talking of decades. I've been in politics for 30 years now. Halos 3 dekada yan. Yeah. Yes. And they will always be my friends. Next photo. Ito na, MMDA chairman na ako. This is already part of COVID. So, medyo mahirap na po yan dahil alam niyo naman, ang buong Pilipinas noon, no, template ang Metro Manila. So, kailangan kausapin mo mga mayors. Ang inaano ko niyan, Jasmine, hindi ako yung boss sila yung boss ko eh. Opo. So, by doing so, I get the respect and we're one. Yung desisyon ng lahat, yun na ma-apply sa buong Metro Manila. Regardless kung malaki ka kamukha ng Quezon City, o maliit ka kamukha ng San Juan, Pateros o Mandaluyong. Kung ano ng boto na isa, yun ang equal. At kung anong, kunyari, lockdown ang isa, dapat lockdown ang lahat. Magbabotohan. So, yun ang naging susi, ang pagkakaisa ng mayors during COVID. Pero masasabi niyo po ba na yung COVID ay isa sa mga pinakamahirap na taon sa inyo pong ilang taon na sa politika? Well, yes, ang mahirap kasi sa COVID, may namamatay eh. At hindi lang mamamatay ka ron, ang problema ron is yung ekonomiya. Hindi ka nga mamamatay, pero yung sa gutom naman, di ba? no? So yung delicate balance ito eh, over safety, life, and of course, the economy. So, but we have to do our duty. At saka hindi mo nakikita yung kalaban mo dahil sakit Tama yan po. eh. Ikot ka na ikot, araw-araw. Yeah. Grabe. Yeah. Okay, ito naman So, po, may Nako, eto. construct. Mabigat ito kasi mamaya i-video kung video yan eh. Yung nasa taas, galing sa Makati, Lumangoy. At ang tagal niya dyan, 4 hours, kakagatin niya yung kuryente, magpapakamatay siya. Kasi gusto niya umuwi. Okay. So, ako yung nagsasalita, kita sa ilalim. Opo, ito. Yeah, may bullhorn Meron ako. siya. I was negotiating for 4 hours with him. And finally, naibaba namin siya. Kaya isa kanan, pagod na pagod ako. Pero ano po naramdaman niyo after, nung nakababa na siya? Well, it's para bang it's a relief na at least nakasave ka na isang tao. Yes. Yeah. Grabe, ang inspiring nun. Ito naman po. Yeah, well, siya yung mami ko. Ito yung first day ng COVID. She had no vaccine. And I stayed with her. Ako yung nagbantay sa kanya na 1 buwan sa ospital dahil wala siyang bakuna at Opo. bawal but she died during COVID. So I was in the hospital for about 1 month. Yeah. Di ko alam na mangyayari to sa kanya, but before that, I made sure kung nag-abroad ako, kasama ko siya. Kung nagpupunta akong probinsya, kasama ko silang daddy ko.
Kaya nga, you cannot tell when it will happen. Tama po. Yeah. And as much as you can, you say what you're feeling to That's them. true. That's I love true. you, Mapa. Diba? Hindi yung huli na at lahat, di ba? Doon lang. Yes. Oo. Okay, Yeah. next photo. Well, eto yung si Pastor Apollo Kibuloy. Yung nahuli namin siya, yan yun. Ano pong naramdaman nyo dito? Well, sense of relief dahil kung hindi namin siya nahuli, Jasmine, kami ididimanda. Nahuli na nga namin, dinidimanda pa rin kami. Hanggang ngayon, I have to pay 1.2 million to my lawyers just to answer yung mga walang, walang pang-asar lang talaga na Yes. mga demanda. Okay, next Yeah. po. Ito naman. Eto, okay. Eto, I really need to explain this because this became viral. I was in Naga and someone called me, sabi, punta ka rito sa Indonesia. Kailangan ko na pumunta because nakuha nila si Alice Go at baka pakawalan na Indonesia. Wala po akong tulog noon. Nagpunta kami ni Chief Marbil, hindi ko alam kung mauhuli siya o hindi. Hindi po namin alam yun. So binulungan ako ni Alice Go. Sabi ni Alice Go, Sek, pwede ka ba makausap sa kabilang room? Kako, bakit? Meron daw papatay sa kanya. Kako, sige. Okay. So sama ko si Chief Marbil. So sinama namin. So habang yan, nakaupo kami ganyan, kinuha ni Chief Marbil yung cellphone niya, kinukuha ng tape. Dapat ma-document. Sabi ko, Chief, do you have to do that? Sabi niya, it should be documented. Ayaw ni Alice Go. Ayaw niya. So sabi niya, kung ayaw, what will we do? Yung pulis ngayon sa harap, sabi niya, kukunan ko na lang kayo ng picture. So ako naman, nandun may picture. Siyempre, nakatingin kang picture, di ba? Hindi ko na maalam na yung katabi ko, nakaganon. Di ba? Oo nga Hindi po, ba ako nakatingin na nakapost gano'n sa siya. kanya, di ba? Hindi mo, nakatingin ba ako sa kanya gano'n? Di dapat inawat ko. Nakatingin ako sa camera talaga. Nakaganyan ako. Siyempre, ngingiti ka na camera yan. Pero hindi ko naman akalain nakaganon siya kung anong pinagagagawa niya. Yung pala talagang ganun pala pinagagagawa niya talaga. So, that's the story there. Talagang nothing at all. It's just part of the documentation na kinakailangan. Pero ganyan po ang ginawa niya. Hindi po kayo aware. Wala. Doon. Hindi po. Okay. Yeah. Na-clear na po natin yon. Okay? Next photo. Well, ito'y nakuha sa Alitagtag. It's 1.4 tons, tonelada ng droga. It's one of the biggest in the country. Grabe, attorney. Talagang isa din po kayo, no? Sa mga nandito. Well, I would say, I'm proud of the police. During our time, the first 2 years, the PNP has arrested 33.8 billion worth of drugs. The biggest in the history of any Philippine president. First 2 years. And that I salute the Philippine National Police for this. Sa wakas, tapos na rin ang mga mala-throwback ang ating episode na ngayon, Jasmine, no? Pero alam niyo po, ang galing. Sobrang galing. Sobrang nakakatuwa kasi nakita po namin yung growth nyo from the past to the present. At sabi nga nila, success isn't an accident. It's all about the lessons and experiences along the way. Oh, tama ka, Jasmine, no? Kaya sa mga kababayan natin dyan, sana magbigay inspirasyon sa inyo ang mga kwento ko. Naalala ko na kilala ang Mandaluyong noon na isa sa pinakamaliit na lungsod sa Kalakang, Maynila. Handa sa amin ang mental hospital, tawag sa amin sa loob at sa labas, puro talahib. Pero nangarap kami, nagkaisa tao. At pumasok ang negosyo, gumanda social services, at kami tinanghal na Economic Tiger City of the Philippines ng Malacanang. No? Ito yung gagawin natin na nagpapatunay na talagang walang imposible. Kaya lahat tayo ay may pinagmulan at ang importante, ang bawat takbang sa pag-aabot ng ating mga pangarap. Wow, Attorney Abalos. Sobrang nakaka-inspire po talaga itong segment na to at nakakabilib din po kasi ang kwento ninyo. Alam niyo po, sana ay mas madami pa pong Pilipino ang makinig at makapanood ng vlog natin na to. At para sa ating mga netizens, kung meron po kayong mga throwback photos with Attorney Abalos na gusto nyo rin i-share, comment lang kayo below and let's hear your stories. At syempre, kung gusto nyo pa ng mga ganitong kwento at updates, don't forget to like, share, and subscribe. At sa lahat po, ito po si Benner Abalos para sa Abalos Vlog. Maraming salamat po. Mabuhay ang bagong Pilipinas.